May 2022, dumating sa farm ang ating bahay kubo. Nasaksihan niya ng progress ng Todo Farm. Pero ngayon, July 2026, mahigit 4 na taon, lilipat na rin ito sa bagong farm kung saan marami pa rin tayong magiging mga projects. Naging challenging ang paglilipat, pero feeling ko, binisik lang ng team ni Sir Danny. New chapter ng ating kubo. Dumating na ang araw ng ating kubo dito sa farm ay ililipat na sa kabila. Wala naman na nakatira dyan, kaya ilipat na natin. Meron kasing service ang binilhan ko nito na lipat then repair. Maya-maya, dumating na rin sina Sir. Sir! Good morning! Kamusta po kayo? Ayos naman. Nagkita rin ulit. Pagdating pa lang, akala mo ilanggam na pinupug ang kubo natin. Kanya-kanyang baklas at kanya-kanyang gawa. Kahit walang instruction mula kay Sir, diretso sila. Kasi alam nila ang role nila. Pero impressive almost 4 years, okay na okay pa rin ang ating kubo. May minor repairs lang na kailangan pero kabuuan, matibay pa. Maya-maya, na-clear na at ready na para ikarga. At ito na, ang ating kubo, ready na umusod. Ang dating farmhouse na dineliver dito para simulan ang lahat, ngayon, wala na. Medyo may kirot na emosyon ako nararamdaman. Ewan ba? Pero on the brighter side, ay may bago tayong simula sa bago at sarili farm, di ba? Mas maliit, pero masasabi natin sa atin. Kaya dali ng dali. Ang ating dating farmhouse na binuo ng pinakaumpisa. Dadali natin sa bagong chapter. Pagkasakay ng kubo, diretso ng biyahe. Grabe, wala pang 20 minutes ang setup. Talagang mga veterano na. Naging challenging ang paglabas natin kasi unlike ng delivery, hindi pa sementado ang daan at mas konti pa ang linya ng mga internet dati. Kaya mas malaki ang allowance. Ngayon, challenging. Ang daming sabit. Pero nung nasa highway na kami, mabilis na. Grabe ang patakbo ni Sir. Akala mo ay walang karga. Medyo malayo ang ikot natin. Normal route, papunta sa farm, 10 kilometers lang. Pero dahil may malaking karga, dapat sa malaking kalsada din tayo at walang nakaharang na malalaking puno, kaya ikot tayo ng halos 25 kilometers. Pero mas okay na yan kaysa masira ang bubong ng kubo. Dahil halos within the way, dumaan kami sa gawa ni Sir ng kubo. Sila ang nasunugan dati dito sa Santa Clara. Halos 60 piraso na kubo na ready for deliver at ilang sasakyan ang nasunog dahil sa apoy. Nagpunta ako dito, pagdating ko rito sa kubuhan ko, halos kalahati na yung nasusunog. Abo? Ang dumating na bumbero is iisa pa. Dumating yung bumbero ng Candelaria, dalawa. Naapula na siya, ubos na lahat yung kubo. Talagang wash out na lahat. Span of 1 hour, 2 hours, ilan? Medyo hours lang, talagang 30 ubos. minutes lang? 30 minutes. Ganun kabilis. Kasi mainit, malakas ang hangin. Mainit na mainit siya. Pero tingin ko, sa sipag ni Sir, in no time makakabawi din sila at quality ang mga produkto nila at service dito. Ito is 25K. Tapos ito pong may kwarto, binibenta ko naman yan 38K. Double deck na ganito, dalawang higaan sa loob niyan. Ngayon, ang bigay ko ngayon yan, 50K. 50? Ito yung Yari Pangasinan. Umaabot na sa 98K. 98K daw. Yan. May lababo, may cabinet siya. Pagdating dito sa loob, yan, naka-jealousy na siya. Pero kung gusto, pwedeng air condenser, ano? Nakahanda sa aircon. Pagka gusto ng may-ari na pa aircon, ido-double na ito sa Kung trip nyo, ilagay ko ang contacts ni Sir. Anyway, tuloy tayo sa biyahe. Mabilisan na naman ito. Sa papasok na naman naging challenging. Pero walang hindi kayang pasukan si Sir Danilo. Ready na ulit para magpwesto. Ganun ulit ang nangyari. Kanya-kanya na naman. Parang may mga hinahabol. Anyway, gusto ko yan. Mabilisan. Mabilisan din matatapos. Huwag lang babagsak ang kubo natin. At yan na nga, officially, may bagong masasaksihan na progress ang ating bahay kubo. Excited na ako. Excited na kami ni Jay. Kayo ba mga Call of Duty? For repairs na lang yan. Yun lang. Peace.